Diyan ka natutulog? Hindi pa dapat ito yung tamang oras na lilipat sila Ate Isabel dito, ngunit sa ganitong sitwasyon nila, Nagtitiis sila din sa bahay na yun. Meron naman na dito. So, pwede na natin silang palipatin dito, siguro. at alam nyo ba na ang babaeng itinana ng tatay ni Isabel ay maaaring hindi na muling makatungtong dito sa Kapalonga? Opo, ibaban na po dapat yun dito. Ang kailangan na lang po is yung magre-reklamo, magsasampa sa kanya na reklamo kahit sa barangay lang para tuloy mapaalis na siya. Dahil yan nga ang gustong mangyari ng karamihan dito sa lugar nila Ate Isabel. Hindi ko naman po sila pwedeng tanggapin dyan sa bahay. Nasaan naman po yung hiya nila nun, kabit nila, titira nila dyan sa may mga kapatid kong maliliit. Gusto mo pagkain? Kamusta ka na? Ha, Pogi? Kamusta ka na, Pogi? Kamusta ka na? Ha? Ha? Kamusta na, Poging Abdul? Nagtago sa loob. Ate Isabel, kamusta? Oh. Lalaro itong mga bata dito Hindi pala nakapaggawa dito at sabihin, hindi pa rin napinturahan pala. Nang dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na hindi pa nagawang mapinturahan ang tahanan nila Ate Isabel. Maulan man daw po, mawawash out lang din naman daw po. Masasayang lang yung gamit, Kumawawash out lang din. Kaya pag-init na lang daw. Pag-init. Pag-init na lang. Kamusta nitong ilang araw na dyan kayo nagtulog? Okay lang po, kaso yung maliit ko po, di talaga dyan pwede. Dapat dito mo na lang pinatulog. Sabi ko nga po dito na lang kami mamaya. Kung Ate Isabel, kung hindi talaga pwede mga kalingap kasing ipilit na pinturahan ito kasi talagang walang tigil po yung ulan. Ngayon nga, tingnan nyo yung daan, talagang basang-basa. At wala pa rin tigil talagang kaulan dito simula nung matapos ito. So natatagalan po yung paglipat nila Ate Isabel. Kailangan din nilang lumipat kasi ano ba yung tinutuluyan nyo dun? Abdul, dyan ka na matutulog? Ano ba yung tinutulugan nyo dyan? Hindi rin po kasi kami magkasya ng magkakasama, hiwa-hiwalay. Kaso pag nakabukod po sa akin yung nasama po dun sa iba kong kapatid, minsan nadadaga na. Ganun. Hindi po kami kasya nung sa isang papag. Doon sa higaan nyo dun sa bahay na yan, dyan sa kabila. Maliliit lang din naman po kasi yung space. Pero kamusta? Nag-uulan, di ba kayo nababasa dyan? Ano naman po? May tulo din po kasi inaanohan na lang po. Sinalagyan na lang, sinagawa na lang ng paraan. Okay. Abdul, gusto mo na ba dyan matulog? Ha? Diyan ka natutulog? Okay. Sige, bigyan muna natin ng pagkain at sabihin ng mga bata. Nagtanghalian na ba yan sila? Ha? May mga dala ako dito na para sa inyo. Buksan mo nga Ate Isabel, ikaw magbukas. Tingnan natin kung ano yung laman yan para Anong kinain ninyo? Anong ulam? Alwas kang Gulay. Kumakain ka ba Abdul ng gulay? Aba, magaling. Kumakain ng gulay. Dito sila naglalaro mga kalingap sa bahay. Putikan po kasi nagparaiyak na yan kagabi. Kamusta? Wala ka namang sakit? Si Mama, kamusta? Si Mama, kamusta? Okay lang si Mama? Ay, puro oo naman ang sagot. Hindi man po pa niya nakakausap. Hindi pa nakausap ulit. Baka busy. Nakakausap lang po niya kapag may load po ako. Tapos pag nagkakataon po wala siyang load. Hindi naman ito nag-aaway-away mga bata na ito. Hindi naman kayo nag-aaway-away Abdul. Ha? Hindi naman kayo nag-aaway, Totoy? Hindi naman, very good. Nag-aaway din po yan. Pag minsan, Opo. ay, ganyan, hindi talaga mawawaiwasan sa mga bata yan. Lalo pag ito na nag-umpisan sa Saturday. Abdul, ikaw pala pasimula ng away. Oo. Proud na proud pa si Abdul talaga. May mga dala tayo dito. Biro yung gawa. Akala niya biro. Bigyan mo muna yung mga bata. Unahan mo muna nito. Para makapag-merienda yung mga bata. Tuwan-tuwa sa makakakita ng umiiyak. Gusto niya makakita umiiyak. Natawa. Wala kang short Abdul. Nako. Mag-short ka. Mag-short. Nasa yung short mo? Kunan mo nga muna yun. Kunan ng short ang bata at baka kabagin. Opo Ate Isabel ng short. Lagyan mo na ng short. Kain kayo, kain. Ano po mga kalingap ito? Siguro pagpasyahan na natin na lumipat na sila Ate Isabel dito. Pwede naman yan. Kahit nandyan sila, pwede naman pinturahan niya. Walang problema. Tapos, ano pa bang pwede? Wala na kasi ibang maisip kasi kawawa naman sila doon. Nagtitiis sila dun sa bahay na yun. Mayroon naman na dito.
O, pwede na natin silang palipatin dito, siguro. Para lang nang sa ganun hindi sila nagtitiis doon. Anytime na uminit, pinturahan na lang. At least, nandito na sila. Okay lang ba sa'yo at Isabel? Gusto mo ba? Lilipat na kayo dito? Pwede naman po. Lipat na kayo at Isabel. Para nang sa ganun hindi kayo nagtitiis doon. Sama-sama kayo dito, no? Baka iwahiwalay po kami. After ito mapinturahan, isunod ko yung kwarto. Ha? Sunod natin yung kwarto para may privacy kayo. Kayong mag-asawa. Ano, Isabel? At Isabel, may tatanong ako sa'yo. Dito po ba sa pwesto ninyo na ito, may CR ba kayong ginagamit? Wala din. Wala. Wala pala. Akala ko may CR itong bahay na ito. Wala rin po. Wala naman po basta-basta natatayuan. Bakit? Puro tubig naman po kasi. Pag naghukay magtutubig. Opo. Paano yun? Gusto ko sana kayo ni Mr. mo paggawa ng CR dito. Kasi tutulungan tayo ni Ninang Adelina. Gusto niyang tumulong na magka-CR kayo dito. Hindi ko po alam kung saan pwede maglagay. Makakahuli po siguro kasi mababaw lang din po. Hindi rin pwede nga. Pangit naman pag mababaw, madali lang din mapupuno yun. Ang dami ninyo, may mga bata. Tapos pag maliligo kayo, syempre. At tubig po kasi. Lalo na may kapatid kang mga magdadalaga na. Maigi yung may safe sila sa pinapaliguan nila. Anong gusto mo? Saan ba tayo pwedeng magpatayo dito ng ano? Pag tanongin mo si Mr. mo kung saan siya may alam dito na pwedeng mapagpwestuhan, gagawa ng CR. Pero sana naman, wag naman yung malayo dito sa bahay ninyo. Kaya Kasi kung nagawa ng circus, ang layo din naman. wala din naman po ay puro tubig naman na po kasi talaga yung Puro tubig talaga. Okay. Kain ng kain, Abdul, ha? Kain ng kain. Naglaro yata ito ng mga style. May mga ano kayo, may mga ano sa buhok. Styro po. Styrofoam. Okay, Tati Isabel. Dito na agad nag... May dala po ako ditong mga noodles. Tapos may dala ako ditong ang tawag dito, pansit para sa mga bata. Bihon kung gusto niyo magluto. Tapos spaghetti. Ayan, may dala akong spaghetti. Tapos, ayan, biskuit ulit para sa mga bata. Ayan, para sa inyo rin. Tapos Ate Isabel, binilang ko ng diaper yung anak mo, baby, pang newborn, di ba? Pang newborn. Tapos ito, kung sino pa man na nag-aano dito sa mga bata, ano? Ng diaper. Medyo sikip na ito? Itong medium? Anong size na bang ginagamit? Large po. Okay. Hindi ko alam. Kala ko yung mga Medium ganyang po, edad. nakakagamit na lang po ng ganito. Parang ganito na lang din po. Yung size niya. Eh, di gamitin mo na lang muna ito sa anak mo, ano? May mga kape kayo dito, oh, ha? Kahit paano pangdagdag sa pangkonsumo niyo ito. Kaya naman ang bahala dyan. Nakakapagluto ka pa ba? Po. Minsan Kaya mo po pa magluto? siya na lang po minsan. Yung mister mo? Okay, Ate Isabel, mamayang hapon maglipat na kayo dito, ha? Oo, wala naman problema yan. Pintura na lang naman kwarto. Ano? Tapos kung may mapaglalagyan tayo ng ano nyo, ng CR, mas importante ang CR sa paglulutuan kasi doon pwede kayo magluto doon, no? Pansamantala. Pero pagagawan din natin yan, ano? Pero ang nakikita kasi namin na mas importante, CR. Opo, wala nga po. Hindi nga po magawa-gawa yung may bawal na po kasi sana kami. Wala lang po talagang mapagkayaan. Problema pala talaga dito, ano? Ay, paano kaya ito? Ang hirap pala dito. Ayan, kasi nag-usap kami kagabi ni Ninang Adelina. Tutulong siya sa atin para mapagawa natin nga sila Ate Isabel ng CR nila. Kaso sa nakikita ko nga talaga dito, puro tubig, bakawan. Kasi puro bakawan to. Talagang nagtutubig talaga dito. Kaya nga makita nyo, talagang palagi dito ang ganyan. Na lusak talaga siya kasi nagtutubig talaga dito. Kung sakali man maghukay pala, mababaw lang, ano? May tubig na po kasi hindi ko alam kung pag nilaliman po, hindi ko naman alam kung paano maaanahan yung pagtutubig. Okay. Hindi kaya alam ito ng karpintero kung anong pwedeng magawa dito? Ewan ko lang. Sige, kakausapin ko na lang din yung karpintero, ano? Opo. Pero base nga sa sinabi ninyo na nagtutubig talaga, Ano po talaga, matubig. mahirap, ano? Kasi mahirap talaga yung kapag nagtutubig. Kasi once hukaya natin yan, magtutubig ang puno agad yan. Opo, mabilis po siyang mag-apaw kahit Oo. ano eh. Lalo po pag nalaki yung tubig. Lalo pag lumalaki ang Opo, tubig. abot po kasi talaga dyan. Eh wala naman pong ibang pagtatayuan. Okay.
Kamusta ang asawa mo? Anong trabaho niya ngayon? Wala pa naman nga. Wala pang trabaho, Mr. Wala mo? pa rin. Bukod sa pag-uuling ba ano pa yung dati niyang ginagawa? Naahon lang po yan dun sa kanila. Sa bundok. Tapos, ano ginagawa niya dun? Sanyugan lang din. Sa nyugan. Ano yung nagkakawit siya ng nyug? Opo, ganun. Nakikipag-arawan po pag meron. Wala ba siyang ibang pwedeng mapasukan dito? Ang Wala trabaho, construction, hindi ba siya nagko-construction? Na ano rin po siya, napasok. Kaso wala naman po dito. Wala masyadong napapasukan ng pag-construction. Pag dito lang po wala naman. Hindi ko naman po kasi pwedeng papuntahin sa malayo at pag nagkakaroon po kami ng ano, wala po akong tatawag basta-basta. Pero yung okay naman sa'yo, kung halimbawa yung mister mo mag-aarawan, hapon siya uwi, mga ganun. Okay lang Basta po yung importante ganun. nakaka-uwi siya. Opo, kasi po minsan nagkakaroon po kami ng emergency. Wala po talaga akong nakakuhang kasama. Okay. Sige Ate Isabel, ganito gagawin natin. Susubukan kong hanapan yung mister mo ng magiging trabaho. Ano? May service naman siya. Ano? Susubukan nating mahanapan sa mga kakilala natin na ng trabaho kasi kawawa naman, wala silang ibang pinagkukunan ng ng pang-allowance nila. So hindi naman tayo araw-araw nandirito at saka tayo naman para lang umalalay sa kanila. Nasa sa kanila pa rin po yun. Kaya gawin natin, subukan nating makipag-usap sa mga kakilala natin na pwedeng mabigyan siguro ng trabaho itong mister ni Ate Isabel. Kasi kung si Commander nga ngayon, nabigyan niya ng trabaho yung tinutulungan niya, magkakaroon na po ng trabaho. At salamat din kay Commander. Isa sa tinutulungan niya na muntik ng ma-rape. 16 years old pa lang, kawawa naman. Itong asawa ni Ate Isabel, hindi rin posible na magawa natin ng paraan para mahanapan ng trabaho. Okay, mamaya after nito, kasi yung magpa-vlog ng mister mo, susubukan ko siyang kausapin kung ano yung mga alam niyang gawin para alam ko kung ano yung hahanapin kong trabaho para sa kanya. Ha? Sana makatulong ako sa mister mo. Ano, Abdul? Ha? Grabe naman yung damit mo. Taas mo yung damit mo. Taas mo yung damit. Hindi mo alam itaas ang damit mo? Ha? Ito ang damit. Short yung tinataas mo ay. Tapos puro styrofoam ka pa. Inano po yata na naman, hinati-hati naman. Ito po yata ang Ito ko na lang po kasi sabi ko, nakakapaglaro sila kaysa dito po sa Putikan. Oo, dito na lang sila sa taas. Maglaro-laro, ano? Maingay nga lang po. At least, hindi sila nandito sa Putikan palagi. Ano? Para iyak na po Kasi yung kagabi mamaya, baka magkaalipunga pa ito si Meron? Nagka-meron ba? Wala naman. Wala pa naman po yan. Pero Abdul, nangangati na po ang paan. alam mo ba pag nagkaalipunga ka, Makati yun. Ha? Huwag ka laro ng laro sa baba, ha? Sa tubig, ha? Ha? Abdul? Okay? Sabi mo, opo. Sabi mo, opo. Dali na. Pair tayo. Pair. Good job. Pakabait naman ni Abdul. Tapos yung iba nyong gamit, dalhin nyo na muna dito. Ano? Higaan nyo. At kung uminit, siguro mga simulan din ito ni Kuya. Siguro hindi lang niya talaga ginawa kasi nga sayang naman yung gamit kung kung ma-wash out lang din ng ulan, ano? Sige, sabihan mo na lang siya, ano? Sige. So, tingnan nga natin dito kung ano yung status ng tinutulugan nila Ate Isabel. Sabi ko, hawa pa pala itong mga ito. Grabe ang putik dito sa inyo Ate Isabel. Kanino po itong motor na ito? Yung ano po, kanina. Kaya pinag-service ko pa ako ng bundok namin. Yan ang pinagsiservice po ninyo. Okay. Alin yung tinutulugan nyo dito Ate Isabel? Saan? Okay. Silipin nga natin. May katre po dito? Dito lang kayo nagsisiksikan? Grabe, maglipat na po kayo dun. Huwag na kayong Gabi nga sa mag-test pwede kami matulog. Bakit po hindi kayo nagtuloy? Sabi man po nung nagagawa, wag daw mo na pat hindi pa daw po badadasalan or Wala po, okay na po yan. Huwag na natin isipin yun. Ang importante, makalipat na kayo at kawawa po kayo dyan, Mas may gido na po kayo, ano? Ate Isabel, ha? Huwag na kayo magtiis dito. Kawawa kayo dito, Kuya, wala ba tayo dito pwedeng pagtayuan ng CR?
Ay, mababaw po dito ang ano ng tubig. Talagang mahirap talaga, mahirapan tayo. Naggawa nga po kami dyan sa kabilang bahay. Ay, gagatuhod pa lang po puno na agad ng Puno tubig. na agad. Wala na rin kagad. Grabe, hirapin pala tayo. Yan, umulan na naman, oh. Ito yung sinasabi ng karpentero din. Yan, makita nyo, oh. Ulan, grabe. Wala talagang tigil po dito. Kaya hindi talaga pwedeng ipilit ang trabaho. Okay, so hindi natin alam kung magagawa ng paraan yung sa CR, pero sana may lokasyon dito na pwede mo pag-anuhan, mapaggawaan, yung hindi ka agad-agad puno. Pero siguro kung magkaroon mo malayo ano, Opo. baka pahirapan din. Tsaka wala pong mapapaglagyan basta-basta kahit nasa malayo. At saka baka ano, pag sa malayo hindi lang kayo yung gumagamit na. Marami na kayo. Nagbutas na rin po kami dyan ay wala. Diyan, nagsubok din kayo dito. Ay, oo nga, may simento, oh. Ay, kala ko simento. Simento ba yan? Ito po yan. Pagagawan dapat ng CR. Pero hindi talaga kaya. Grabe. Nagtawag na yung papa mo sa inyo ng kontak. Nagtawag daw po, hindi nga daw po niya alam kung saan ako yung number. Kaninong kapatid tumawag? Yung kapatid po namin. Na lalaki? Opo. Ah, yung wala dito? Opo. Okay. Yung katrabaho din po niya, magkasama po yun sa trabaho. Yung isa ko pong kapatid at saka yung papa ko magkasama po yun sa trabaho. Tapos anong napag-usapan nila? Anong sabi doon ng papa nyo? Nabanggit Mabalik ba? daw po sa kanya ng 28. Kanino babalik? Doon sa kapatid ko, mapunta daw po doon sa kapatid ko ng 28. Ewan ko po kung anong gagawin doon. Hindi man na po yata kasi kinakausap ng ayos ng kapatid ko at naiinis din ko. Alin pong kapatid dito, Ate Isabel, yung bang taray-tatay ni Abdul? Ay, hindi po. Yung isa, yung umalis dito? Hindi rin po Yung yan. kakaalis lang. Alin, may iba pa ba kayong kapatid? Meron po. Ano rin yan. Parang ang kulay niya ay kulay ni mama. Paano anong kulay? Ano yung ibig sabihin? Ano po yun? Pang ilan bagay yun? Parang pang-anim po. Pang-anim? Siya nga po pang-anim. Na lalaki. Pang-anim po namin kapatid yun, lalaki. Mas panganay ka pa? Panganay po. Ako naman po ang pinakamatanda. Ikaw ba ang pinakapanganay? Opo. Okay. Ikaw pala, tapos sumunod sa'yo yung tatay-tatay ni Abdul. Tapos yung umalis dito, Opo. nakakaalis lang. Tapos sino sumunod sa'yo? Yun, yung babae po, yung nanay ng bara babae namin dyan na maliit. Nanay? Opo. May kapatid ka ba ganyan na may anak na? Meron po, yung bara babae po. Pamangkin ko na lang. Laro na yung lamisan kaya ka. Sino ang mama nun? Kapatid ko rin po. Nandito? Wala dito? Okay. Kala ko yung maliliit pa na bata dito, may anak na agad. Hindi po. Wala dito. Pang-apat po. Pang-apat na kapatid ko ang nanay nun. Okay. Tapos, ang sumunod na doon, Eto na po yung bara babae. yung babae. Tapos sunod na yun. Opo. Okay. Bali, 14 pala kayo. Kasi may namatay kayong kapatid, di ba? Okay, bali 14 kayo. Ang dami nyo pala. Nung lumipat kayo dito, ilan lang kayo nun? 3. 3 pa lang kayo nun. Opo. Galing po kami dun sa lugar. Ikaw tapos yung 2 lalaki na umalis. Kasi galing kayo, bago kayo dito mapunta, galing kayo sa Naga. Dito po sa Naga. Grabe. Tapos umabot kayo ng 14. Sobrang dami pala nila at Sabel. Wala daw libang. Nasa bundok siya nagtira. Walang libangan. Okay. So sana yung ang ano ko lang at Sabel, sana yung papa mo na nagsasabing babalik sa kapatid mo. Hindi ko lang alam kung tatanggapin siya ng kapatid mo. Kahit ikaw siguro, sa tingin mo tatanggapin ba siya ng kapatid mo? Hindi po yan. Lalo pagkasama po nun yung ano niya. Yung babae. Galit nga po yung kapatid ko nun dito pa lang. Sabi sa akin, bantayan mo yan. Huwag mong pasasamahin yan dito at lalayas ako dito sa trabaho kong ito. Ay, ganun. Kaya kung naisama po niya yun doon at pinayagan yun, yung kapatid ko po ang maalis. Kilala man po kasi ng mga kapatid ko yung sinama niya yun. Alam din po ang ugali nun. Kaya Ayaw talaga nila. Siguro kung ibang tao pa, baka tanggapin ng... nagsabi na po kami doon, ibang tao na lang, wag na lang yun. Mas matatanggap pa po namin magkakapatid kasi yun talaga ang inano niya. Okay. So, kawawat. Parang naisip ko parang nakakawa silang dalawa na magkasama. Kasi 'di ba?
wala pala silang mga kamag-anakan Wala doon. po yun. Hindi pwedeng dalahin ng papa ni Ate Isabel yung kinakasama niya ngayon doon sa mga kamag-anak. Hindi Kamag-anak po ba yun. yun nino ng mama niyo? Nanay ko po. O hindi niya pwedeng dalahin doon. Sila sana yung kamag-anak na nando doon, pero hindi niya pwedeng madala yun doon kasi talagang baka sasama lang yung loob din nila. Opo. Kasi makakarnig sila. Magiging ano po sila, parang palaboy, di ba? Yun po ang kalalabasan nun. At yung tatay ko, hindi naman po sa pagano, kaso wala po talagang alam. Hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Yung babae naman po, di mo pwedeng asahan yun. Dito na nga lang po, halos walang magawa yun dito, kundi kain tulog. Yung ganun. Kain tulog lang po yun dito. Kaya yun hindi natagal sa kinakasama at inuuto siyang magtrabaho ay ayaw naman. Hindi pa paano yun, Ate Isabel, kung may hirapan siya maghanap ng trabaho, hindi talagang ganun yung mangyayari sa Oo, kanila. maging palaboy po sila doon. Wala naman basta-bastang tutulong sa kanila doon. Grabe. Kasi kung totoo po yung sinabi na nasa Cavite sila ngayon, wala daw silang kamag-anakan doon, sabi ni Ate Isabel. Paano po kung hindi ka agad-agad makahanap ng trabaho yung papa ni Ate Isabel doon? Hindi pa paano sila? Saan sila matutulog? Paano sila kakain? Kasi hindi na nga ito pinayagan doon na bumalik doon sa trabaho sa Alabang. Paano yun? Kung one time makita nyo, babalik na lang dito. Kasi wala nang mapuntahan. Tapos kasama pa si Ate Jonalyn. Ayun lang po, doon kami hindi mga magkakasundo. Hindi ko naman po sila pwedeng tanggapin dyan sa bahay. Nasaan naman po yung hiya nila nun, kabit nila, titira nila dyan sa may mga kapatid kong maliliit. Tapos nandiyan pa si Tatay Pilo. Opo. Siyempre, kung dadali niya dito at gusto niyang itira dyan sa inyo, Di po everyday na makikita ni Tatay Pilo yun, di ba? Hindi po pati talaga ako papayag, lalayas at lalayas dito yung babaeng yun. Hindi naman yung taga rito eh. Marami na siyang nasira dito. Lalo na kami. Kami yung nagkup-kup at nag-alaga sa kanya nang walang-wala siya. Kaya takot sa akin yun eh. Sabi. At saka, Ate Isabel, may mga nagsasabi kasi sa akin na may mga pamilya dito na parang inano din ni ate na masira yung pamilya, na baka daw i-request nila na kung sakaling mababalik pa yun dito, gusto daw sana nilang ipaban yun dito sa ano. Matagal na po sanang pinaplano yun dito. Na Parang petition, style petition po, para hindi na siya makabalik dito. parang baban nga, ganun. Opo, ibaban na po dapat yun dito. Ang kailangan na lang po is yung magre-reklamo, magsasampa sa kanya na reklamo kahit sa barangay lang para tuloy mapaalis na siya. Ang kaso naman po, kinupkup naman po nito, siya daw may karapatan. Hindi po namin Ibig sabihin pala, kung hindi kinupkup ni Tatay Pilo yun, matagal na po. matagal lang naban yun dito. Dahil nga sa gawain niyang paninira ng pamilya. Opo. Matagal na po yun dito. Kasi ang daming mga asawa dito na nagrereklamo, lumalapit sa amin. Opo. Tsaka yan po kasi talaga nakaalis na yun dito. Sa crossing na po yung nakatira. Kaso, nagtira din po siya ng sa may Kalimuog po. Sa may college. Bago dumating ng college. Kaso, bumalik dito, tinanggap ulit nito. Kaya dito na naman po yun nakapunta ulit. Hanggang sa yun, nagkanda sira-sira na din kami. Tsaka kaya po kami nagkakatampuhan yan, gawa din ng babaeng yun. Pero nung wala pa po yung babaeng yun, di naman po kami nagkakatampuhan ng matandang yun. Ayos na ayos kayo, kumbaga. Opo. Pero nung dumating po yan, limot niya kami, limot na yung tulong namin. Naalala lang niya yung tulong niya sa amin. Sira talaga po, Simpleng tulong niya yung naalala niya, yung tulong namin, hindi niya naiisip. Opo. Ibig sabihin, nasira din yung parang maganda ni po, Tatay Pilo namin noon. yan. Maganda Dahil po dun kami. kay Ate Jonalyn, Opo, kasi pinapabura niya po yun eh. Kahit mali po yun, lahat sa kanya tama. Grabe. Yun po yung ikinatampo ko dyan. Kasi nung wala po yun, halos lahat. Kami, sa amin din naman siya nung nag-asa. Nung wala rin siya. Tapos nung bigla po yung dumating, akala niya, di niya na po kami kilala. Di niya na nga po kami apo nun eh. Pinagtataguan niya na yung maliliit na yan. Minumura nila pareho. Pero dati hindi, di ba? Hindi po. Hindi ganun si Tatay Pilo dyan sa mga bata, di ba? Hindi po.
Hindi po yung ganun dati. Napunta pa nga po yan dito. Nagbibigay din sa mga bata. Tsaka kilala nyo na si Tatay Pilomeno Opo. ay mapagbigay talaga yan, di ba? Mabait naman talaga siya. Nabigay po yan. Mabait din naman. Kaso nung dumating nga lang po yun, dun po lahat nagbago. Parang naging ano kasi siya. Naging sunod-sunuran. Dun sa babae. Opo. Ano? Tapos ang pagdating naman doon sa ugali ng babae, ayaw niyang pinagsasabihan. Tapos nagagalit siya. Kahit mali na yung ginagawa ng babae pag sinita namin o kaya pinagalitan o kaya napagsabihan. Yung nagsabi ang inaaway. Kaya yun. Grabe. Ang laki pala ng epekto ni Ate Jonalyn kay Tatay Pilomeno. Yung kumbaga yung sila na lang kasi magkakamag-anak dito. Wala na si Tatay Pilomeno dito yung ibang kamag-anakan kundi sila Ate Sabilang. Sila pa yung nasisira yung pagsasama bilang pamilya dahil nga kay Ate Jonalyn. Siguro inuudyo ka ni Ate Jonalyn o ano man, o di natin masabi. Pero kung i-analyze natin, talagang ganun po yung nangyari, di ba? Talagang inuudyo ka niya yung si Tatay Pilo na wag ganito, wag ganyan, di ba? Kahit hindi natin sabihin, kung i-analyze natin, ganun at ganun talaga. Pero yun nga, ano pa man ang mangyari, kahit na ganun yung nangyari sa kanila, pag-pray pa din natin na sana, wag naman sana silang magutuman. Kasi nga, wala silang matutuluyan kung nasan man sila ngayon. Di ko alam kung may mga kaibigan yung papa ni Isabel na pwedeng makiusap na tuluyan. Siguro kung ganun at may pasok sa trabaho, maganda pa rin kasi kahit pa paano tao pa din po yun. Pero yun nga lang, darating at darating lang din talaga yung time na bigyan din sila ng punishment ni God kasi mali talaga yung ginawa nila. Dalawang sisigaw. Mahulog ka si Abdullah, mahulog ka. Grabe yung putik dito. Malala yung daan nyo dito. Ate Isabel, pasemento mo na ito. Kailan po ba makakapag gawa dito ulit si Kuya? Pagka nag-umaraw daw po, kasi hindi naman daw po yung pwede pag umuulan, mawawash out daw po. Sayang lang yung gamit. Opo, sayang lang daw po yung pintura. Okay, basta pasabi kay Kuya na yun na pag-usapan namin tungkol sa pagpipintura. Ano? Apo. Sabi mo na lang, alam niya na yun. Ano? Opo, Okay. So, pupunta na rin kami. opo. Okay. Salamat po. Sige, sige. Ah, bulit. Hello. Ito.